Kumalat na ang balita. Mula sa airspace ng Peru hanggang sa Japan, iisang pangalan lang ang pinag-uusapan, Kanagi Manato. Ang baguhan na wala pang 2 araw sa unit pero nagawa ng pigilan ng isang unknown prophecy. Sa mga nakalipas, ang pinakamataas na nakaharap nila ay rank 2. Maging ang captain ng SUA squad na si Makoto ay hindi makapaniwala. Para sa kanya, ang pagharap sa isang rank 1 threat ay isang bagay na technically imposible para sa isang baguhan. Kung sa bagay, rank 1 tong kaharap ko ngayon, wika niya. Pero para kay Midori, ang taong nakadiskubre kay Minato, hindi ito sorpresa. Sabi niya, si Minato ang existence na matagal na nilang hinihintay, ang taong tatapos sa lahat ng mga propesya. Habang kinikilala ang husay ni Minato, naging seryoso ang usapan ni Makoto at Midori. Mukhang boring daw sa Japan kapag wala ang kanyang kapantay, pero hindi magtatagal ang katahimikan. Sa harap ni Midori sa Peru, lumitaw ang isang super rank prophecy, The Sun Has Set. Ang kalaban, ang pinagmulan ng suicidal infection, ang dambuhalang boss na si Ishtem. Pero bago pa man makagalaw ang halimaw, nagpakitang gilas na si Midori gamit ang kanyang skill, Divine Wind Turbulence. Nagbabalik ang malay, nagising si Minato sa infirmary ng anti-prophecy unit matapos ang mahabang pagkakaidlip. Sa sobrang pagod ng kanyang katawan, nawalan siya ng malay na kahit sa kanyang space na kinaroroonan ng mga founder ay hindi siya nakarating. Pero sa kanyang tabi, isang pamilyar na mukha ang naghihintay. Si Shinji, na tila kanina pa nagbabantay, ay hindi mapakali. Habang sina Hiko at Akane ay abala sa pagsasanay dahil sa tindi ng frustration na wala silang nagawa sa laban, si Shinji naman ay may mas malalim na pinagdadaanan. Sa gitna ng katahimikan, sumabog ang damdamin ni Shinji. Hindi na niya mapigil ang itanong, napakalakas ng iyong kapangyarihan, sino ka ba talaga? Sa loob lang ng 2 araw, tinalo ni Minato ang isang rank 3 at isang rank 1 boss gamit ang mga skill at fusion na hindi pa naririnig sa buong kasaysayan. Pero ang pinakamasakit na linya, ang pag-amin ni Shinji sa kanyang sariling kahinaan, paano ako magiging kasing lakas mo? Isang sigaw ng isang taong lunod sa inggit at paghanga sa isang baguhan. Pero bago pa man masagot ni Minato ang tanong, isang mas mabigat na presensya ang pumasok sa kwarto. Ang captain ng SUA squad, si Makoto. Pasensya na sa abala, ikaw pa si Kanji Minato? Tanong nito. Opo, tugon ng ating bida, pero tinatanong sa kanyang isipan kung sino ito. Kuya, wika ni Shinji. At dito natin makikita ang tindi ng family dynamics, nilampasan at binaliwala lang ni Makoto ang sarili niyang kapatid. Isang malamig na pagtrato na nagpapatunay na sa mundong ito, lakas lang ang kinikilala. Walang babala, walang pasintabi. Kakagising lang ni Minato pero sinalubong agad siya ng isang nakamamatay na hiwa mula kay Captain Makoto. Pero dito napatunayan ang irregular reflexes ng ating bida, sa isang kisap mata, nagawa niyang umiwas at kumapit sa itaas sa sulok ng pader na parabang si Spider-Man. Isa ba tong pagsubok? Tanong ng ating bida. Ang isang ordinaryong trainee ay hindi makakaiwas doon, isip ni Makoto. At doon na tayo nabigla, dahil sa isang iglap, pasado na agad si Minato para sa susunod na level. Ipinakilala ni Makoto ang kanyang sarili bilang captain ng SUA squad at ibinagsak ang pasabog, pansamantalang isasama si Minato sa kanyang elite team. Habang si Minato ay lito pa sa mga nangyayari, si SUA naman ay tila sinaksak ng harap-harapan. Isipin niyo, ang sarili niyang kuya, inimbitahan ng isang baguhan sa squad na kahit siya mismo ay hindi pinapayagang makapasok. Ang inggit ni SUA ay umabot na sa boiling point at habang naglalakad palayo ang dalawa, isang pangalan na lang ang namumutawi sa kanyang galit, Kanagi Minato. Sa training area, sina Hiko at Akane ay lunod na sa frustration, kahit anong training nila, nararamdaman nilang hindi na nila maaabot ang level ni Minato. Ito ang gap of talent na nagwasak sa moral ng kanyang kasamahan. Pagbabalik ng World's Strongest mula sa Peru. Magaling, nagsusumikap kayo. Heto may dala akong pasalubong, wika ni Midori. Nagkakandara pa ang dalawa sa pagsulubong sa kanya at tinatanong kung hanggang kailan siya mananatili. 1 linggo, wika ni Midori. Agad naman silang nakiusap na puno ng gigil. Pakiusap, sanayin mo kami. Ayaw naming magpatalo kay Kanagi. Sigaw ni Akane.
Sa puntong ito, naramdaman ni Midori ang tindi ng blazing eyes ni Hiko at Akane. Ang lakas ni Minato na dati ay minamaliit lang nila, ngayon ay nagsisilbi ng mitya para hiigitan nila ang kanilang mga sarili. Sabi nga ni Midori sa kanyang isip, Minato-kun, pati sila ay naabot na ng iyong nagbabagang apoy. At kung akala nyo ay sina Hiko at Akane lang ang ganado, nagkakamali kayo. Dahil maging ang misteryosong si Shinji ay biglang sumulpot at nagdeklara, sasama ako. Isang simpleng salita pero puno ng bigat. Ang buong team na dati ay kontento na sa kanilang level, ngayon ay nagkakaisa na sa iisang layunin, ang huwag maiwanan sa anino ng ating irregular na bida. Ang training na ito ay hindi lang basta exercise, ito ay isang survival of the fittest para patunayan na karapat-dapat din silang tumayo sa tabi ng isang alamat. Isang revelasyon na yuminig sa buong training area. Habang nagpupursige sina Akane at Hiko, ibinagsak ni Shinji ang katotohanang mas masakit pa sa sugat ng espada. Si Kenagi Minato ay kinuha na ng aking kapatid na si Captain Makoto para maging temporary member ng SUA Squad. Ang baguhan na dati nilang kasabayan, ngayon ay nasa itaas na, sa isang level na kahit si Shinji, na kapatid mismo ng Captain, ay hindi pa naaabot. Hindi ako magpapaiwan. Deklara ni Shinji, pero aminado siya, sa ngayon, talagang kulang pa ang kanyang lakas kumpara kay Minato. Samantala, sa side naman ng ating bida, wala siyang kaalam-alam sa drama sa training ground. Sa harap ni Captain Makoto, isang mahalagang briefing ang nagaganap, ang kanilang susunod na misyon ay magsisimula na bukas ng umaga. Pero bago ang lahat, isang personal na tanong ang ibinato ni Makoto, close ba kayo ni Shinji? Napaisip si Minato, wala pang 2 araw silang magkakilala pero dahil sa laban nila kay Bandao, kung saan ipinahiram sa kanya ang espada at binantayan pa siya habang walang malay, siguradong close na sila. Opo, sagot ng ating bida. O baka yun lang ang akala niya. Isang trahedya o isang komedya. Sa puntong ito, nalaman na natin ang tunay na nararamdaman ng magkapatid na Suwa. Ayon kay Shinji, wala na raw pakialam ang kanyang kuya sa kanya. Pero ang totoo, halos mamatay na sa pag-aalala si Makoto. Sabi ni Shinji, hindi man lang siya matingnan ng kuya niya, pero ang hindi niya alam, hindi siya matingnan ni Makoto dahil hindi nito kayang makita ang mga sugat na natatamo ng kanyang bunsong kapatid. Habang ang isa ay gustong magpakamatay sa training para mapansin, ang isa naman ay gusto lang siyang maging ligtas sa isang tabi. At sino ang nasa gitna ng lahat ng ito? Ang ating bida na si Minato. Sa sobrang inosente ni Minato, nakuha pa niyang sabihin ang close niyo talagang magkapatid pero ang totoo, isa itong dambuhalang disaster ng miscommunication. Habang si Shinji ay nangangakong lalampasan si Minato para lang mapansin ng kanyang kuya, si Makoto naman ay tahimik na nagdarasal na sana ay huwag na lang itong lumaban para hindi na masaktan. Napakagandang relasyon ng kapatiran, isip ng ating bida. Napakalinaw na ng motivation ni Shinji, ito ay hindi lang basta pag-angat ng rank, kundi ang pagkuha ng validation mula sa kanyang idolized brother. Maging si Akane at Hiko sa training ground ay nakuha na ang logic, si Shinji ay isa palang certified brocon. Kahit gaano pa kasama ang trate sa kanya ni Makoto sa harap ng iba, ang respeto ni Shinji sa kanyang kuya ay hindi matitibag. Gusto niya lang talaga mapansin ng kanyang kuya, wika ni Akane. Nakaka-touch naman ang kanilang kwento, tugon ni Hiko. O baka hindi, bawi niya. Kilalanin ang mga halimaw ng digmaan. Ang SUA Squad ay hindi lang basta unit, sila ang definisyon ng absolute power sa loob ng anti-prophecy forces. Mayroon silang 3 gintong alituntunin, be swift, keep your offensive, at overcome your weakness. Sa bilang na 7 lamang, sila ang elite of the elite na humaharap sa rank 1 pataas na mga propesya. Pero heto ang malupit na katotohanan ayon sa member nilang si Jack Ero, 70% ng firepower ng squad ay galing lang kay Captain Makoto. Ang iba, sabi niya, parang mga extra na lang sila. At sa gitna ng seryosong briefing sa loob ng helicopter carrier, ano ang ginagawa ng ating bida? Ayon, nakatutok sa cellphone. Halos magwala na si Jack Ero sa inis dahil imbes na mag-focus sa misyon, busy si Minato sa pagre-reply sa kanyang mga kaibigan. Sabi ni Minato, kailangan ko makontak ang mga kaibigan ko, nag-aalala kasi sila, kinukulit nila ako. Pero nang matanggap ni Hiko, Akane, at Shinji ang message, mukhang hindi concern ang naramdaman nila kundi matinding asar. Hindi lang asar, kundi aral.
Akala natin ay trip lang ni Minato ang mag-text, pero ang totoo, nagpadala siya ng advice para kina Akane, Hiko, at Shinji. Anong nangyayari? Tanong ni Midori. Pinakita ng tatlo ang text ni Minato. Ayon sa pagkakaintindi ni Midori, hindi ito basta-basta, ito ay mga detalyadong payo na naka-adjust sa kani-kanilang estilo ng pakikipaglaban. Ang level ng tips ni Minato ay tila nagsasabing, kahit hindi ko kayo kasama, tuturuan ko kayong lumakas. Binigyan kayo ng magandang regalo, gagawin niyo ba o tatanggihan? Tanong ni Midori. Lahat sila ay sumang-ayon, pero habang sina Hiko at Akane ay determinado, si Shinji naman ay nag-aapoy sa galit. Para sa kanya, ito ay paglalagay ng asin sa sugat, isang insulto na lalong nagpatindi sa kanyang pagnanais na higitin si Minato. Pero habang nag-i-evolve ang tropa sa training ground, dumating na ang SUA squad sa kanilang destinasyon. Mula sa itaas ng helicopter carrier, bumungad sa kanila ang isang Rank 1 prophecy, Frozen Earth. Isang kalamidad na hindi lang basta malamig, ito ay isang disaster na unti-unting nilalamon ang balat ng daigdig. Kung hindi ito mapipigilan, ang buong mundo ay magiging isang dambuhalang tipak ng yelo sa loob ng maikling panahon. Dito na natin makikita kung bakit ang SUA squad ang tinaguri ang strongest team. Hindi lang ito lokal na problema, ito ay isang global catastrophe. Ayon kay Vice Captain Kashi Mana, ang Frozen Earth disaster ay sabay-sabay na sumabog sa 17 magkakaibang lokasyon sa buong mundo. Habang ang ibang bansa ay nagkakagulo na sa mga urban areas, swerte pa raw tayo dahil sa isang remote area ito lumitaw. Pero huwag kayong pakasisiguro, dahil ang bilis ng pagkalat ng yelo ay mas mabilis pa sa mga reports. Wala na tayong oras na pwedeng sayangin. Hanggang dito na lang ang kaya ng helicopter na lumapit, wika ng captain. Mula sa likuran ng helicopter, nagbigay na ng utos si Captain Makoto, direct descent. Walang parachute, walang dahan-dahan, direktang pagtalon patungo sa nagyayelong impyerno. Habang isinisigaw ng buong squad ang kanilang free rules, be swift. Keep your offensive. Overcome your weakness. Ang ating bida ay may ibang iniisip. Pagod na si Minato na laging sumasandal kay Riichiro. Sa misyong ito, sumumpa siya. Tatapusin niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Pero heto ang nakakangilabot, sa likod ng kanyang determinasyon, isang madilim na anunsyo ang lumutang, ito ang misyong magdadala sa kanya ng pinakamalaking pagsisisi, na hindi niya makakalimutan habang buhay. 17 minuto pasado alas 10 ng umaga, ang oras kung kailan huminto ang mundo para sa SUA squad. Pagkalapag pa lang nila, sinalubong na sila ng nakamamatay na -37°C. Isipin nyo, kahit ang mga awakeners na may mataas na resistance sa temperatura ay nangangatog na sa ginaw. Ayon kay Vice Captain Mana, mas malala ito sa mga naunang reports at sa lawak ng area, mukhang kailangan pa nilang mag-camp sa gitna ng nagyayelong disyerto. Pero heto ang mas matindi, itong Frozen Earth na ito, hindi pala ito galing sa mga sinaunang prophecy books. Dito na nagtanong ang ating bida, at ayon kay Jack Ero, ang disaster na ito ay hula lamang ng isang specialist mula sa anti-prophecy unit gamit ang isang unique skill. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may na-predict silang rank 1 prophecy bago pa ito mangyari, isang early warning na naging rason kung bakit ang SUA squad ang pinadala dahil sa severity nito. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Mana sa ating bida. Huwag ka masyadong magpakampante, pero huwag mong seluhin lahat ang bigat, dagdag pa nito. Sumang-ayon naman si Jack Ero na dapat relax lang ang ating bida dahil sila raw ang pinakamahusay na grupo sa Japan, na ang tanging kinukuha ay rank 1 at pataas na misyon. Pinagsabihan din ng Vice Captain si Jack Ero, huwag masyadong relax. At habang pinapayuhan ni Mana at Jack Ero si Minato, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Inilabas ni Jack Ero ang kanyang laser light detection skill at sa isang iglap, nag-red alert ang radar. 2 o'clock, distance 200. May kalaban na agad silang kakaharapin. Bilis na hindi kayang sundan ng mata. Sa isang iglap, nawala si Vice Captain Mana para pagmamanman. Nagulat ang ating bida sa bilis nito. At pagbalik niya, dala niya ang balita, 30 monsters, rank S+++. Ang mga Ice Tribe T Gargoyles ay hindi biro, pero para kay Captain Makoto, isa lang ang utos, ubusin sila. Dito na bumagsak ang panga ni Minato, ang teamwork, ang awareness, at ang precision ng SUA squad ay nasa ibang dimension.
Walang nasasayang na galaw, walang butas sa depensa. Ito ang tunay na mukha ng top-notch elites. Pero hindi papayag si Minato na maging audience lang. Captain, lalaban din ako, wika ni Minato. Sa utos ni Makoto, sumabak ang ating bida at gamit ang isang matinding axe kick, literal na dinurog niya ang isang ice golem. Pero nagbago ang ihip ng hangin ng isang malakas na halimaw ang lumusot sa depensa at mabilis na sinugod si Jakiro. Sa isang split-second decision, inilabas ni Minato ang kanyang signature, Blazing Fire Cutting Blade. Isang nagbabagang espada ang humati sa nagyayelong halimaw. Maging si Jakiro ay napatulala, isang fire sword. Habang si Makoto naman, literal na kinakatay ang mga halimaw sa paligid niya nang walang kahirap-hirap. Dahil sa ginawa ni Minato, nahanap na niya ang sagot sa misteryosong asul na liwanag na nakita niya noon. Sa gitna ng -37 degrees, nagkamp ang SUA squad. Kahit nagpapahinga, alerto pa din ang grupo. Wala raw sa 10-kilometer radar ni Jakiro ang boss, napilitan ang SUA squad na mag-camp sa gitna ng kawalan. Pero habang ang lahat ay nagpapahinga, ang ating bida na si Minato ay nasa labas, pilit na inuunawa ang feeling ng fusion na naranasan niya sa laban kay Bandao. Ngayon, sinusubukan niyang pagsamahin ang lightning at water element. Konsentrasyon ang kailangan, dahil alam ni Minato, kung nagawa niya noon, magagawa niya uli ngayon. Pero sa gitna ng kanyang matinding focus, isang boses ang biglang sumulpot mula sa dilim, si Captain Makoto. Halos mamatay sa gulat si Minato dahil kahit ang presensya ng Captain ay hindi niya naramdaman. Naabala ba kita? Tanong ng Makot. Hindi naman, sagot ng ating bida, pero sa kanyang isipan, muntik nang humiwalay ang kanyang kaluluwa. At dito na tayo dinala sa isang heart-to-heart talk. Akala ni Minato ay seryosong payo ang maririnig niya nang sabihin ni Makoto na gusto na niyang umuwi para mag-smoke. Akala ni Minato ay droga, yun pala. Gusto lang niyang amoy-amuyin ang kanyang pusa. Ang ating captain ay isang certified cat lover. Minsan, ang katotohanan ay mas nakakanginig pa sa -37 degrees. Habang tinitingnan ni Minato ang mga picture ni Oribe Monjo, ang pusang puro gasgas na nga ang binibigay pero cute pa rin para kay Makoto. Namimiss mo ba ang pusang ito? Tanong ng ating bida. Ang sagot, hindi raw, kasi kahit saan humiga, ang kanyang damit ay puno ng balahibo, ang pader at siya mismo ay may kalmo. Isang malalim na realization ang lumutang. Ayon kay Makoto, ang pusang ito na ayaw magpahugs at laging nagsusuka ng hairballs ay katulad ng kanyang kapatid na si Shinji. Parehong hirap buksan ng puso. Dito na nagbigay ng payo ang ating bida, bakit hindi mo ituring si Shinji gaya ng pagtrato mo kay Oribe-chan? Doon na nagkabukingan. Pinindot ni Minato ang play button sa isang video at bumungad ang isang Makoto na hindi mo aakalaing umiiral. Ang captain na kinatatakutan ng lahat, naririnig nating nagbi-baby talk, ang cute-cute mo meow. Oribe-chan is an angel meow. Habang ang pusa ay kinakagat na siya, turing pa rin niya rito ay anghel. Sa sobrang shock ni Minato, naitanong niya, trato mo ba sa pusa mo ay baby? Gusto ni Makoto na mag-practice, at si Minato ang gagawin niyang proxy para kay Shinji. Takbong aso, o dapat nating sabihing takbong pusa. Muntik nang maging baby ng captain ang ating bida kung hindi lang dumating si Vice Captain Mana. Captain, Minato, bumalik na kayo sa camp, aalis tayo ng madaling araw bukas, wika ni Mana. Pero ang mas malupit, sumagot si Makoto ng understood, meow. Sa harap ni Mana, isipin niyo ang kaba ni Minato at ang kalituhan sa mukha ng Vice Captain. Pero sa kabila ng tawanan, ang gabing iyon ang huling sandali ng kapayapaan para sa SUA squad. Dahil habang sila ay nagpapahinga, isang misteryosong awakeners ang kasalukuyang umaakyat sa bundok. Isang matanda ang nagbabala sa estrangherong ito, mamamatay ka sa suot mong yan. Pero ang sagot ng awakeners, mayroon siyang mahalagang misyon na dapat tuparin sa lugar na ito, isang misyon na may kinalaman sa mismong propesya. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.